10 halamang gamot, kanilang indikasyon at paghahanda. Narito ang isang listahan ng 10 mga halamang panggamot na karaniwang ginagamit sa Pilipinas, kanilang mga indikasyon, at karaniwang paghahanda. 1 hanggang 10. 1. Acapulco. Cassia alata. Mga indikasyon, antifungal, para sa mga sakit sa balat tulad ng singsing at athlete's foot. Paghahanda, dikdikan ang mga dahon nito at ilapat ang juice ng direkta sa apektadong lugar. 2. Ampalaya. Momerdike charantia. Mga indikasyon, anti-diabetic, para sa pagpababa ng mga antas ng asukal sa dugo. Paghahanda, pakuluan ang mga dahon at inumin bilang tsaa. 3. Bayabas. Psydium guajava. Mga indikasyon, antiseptiko, para sa paghuhugas ng sugat, pagtatae, at mga ulcer sa bibig. Paghahanda, pakuluan ang isang dakot na dahon at gamitin ang decoction bilang panghugas. 4. Bawang. Allium sativum. Mga indikasyon, nagpapababa ng cholesterol at presyon ng dugo, antimicrobial. Paghahanda, crush cloves at kumain ng hilaw o bilang bahagi ng pagkain. 5. Lagondi. Vitex Nagondo. Mga indikasyon, ubo, hika, at lagnat. Paghahanda, pakuluan ang mga dahon at inumin bilang tsaa. 6. Yerba buena. Mentha cordifolia. Mga indikasyon, kaluwagan ng sakit, ubo, sipon, at pagkahilo. Paghahanda, gumamit ng mga dahon sa isang manok o pakuluan at uminom bilang tsaa. 7. Sambong. Blumea balsamifera. Mga indikasyon, diuretic, para sa mga bato sa bato at hypertension. Paghahanda, pakuluan ang mga dahon at inumin bilang tsaa. 8. Tsaang gubat. Carmona ritusa. Mga indikasyon, mga problema sa tiyan, pagtatae, at mga sugat sa bibig. Paghahanda, pakuluan ang mga dahon at inumin bilang tsaa. 9. Nyog-nyugan. Quisqualis indica. Mga indikasyon, anti-parasitiko, lalo na para sa mga bulate ng bituka. Paghahanda, direktang ngumuya ng mga buto. 10. Pansit-pansitan. Peperomia pellucida. Mga indikasyon, anti-redness, para sa sakit sa buto at gout. Paghahanda, kumain ng mga sariwang dahon bilang salad o pakuluan at uminom bilang tsaa.